Sure pa. Ate naman may pan kayo. Laki pa rin ito. Hindi ko kain ito eh. Hindi, wala rin puro eh. Kaya ganun din eh. Kung makapuro siya. Ganun din. Tulad doon sa sila. Ano na sa tsara ka ba? Paano po muna kami? Marami dito. Marami ka? Marami tao dito. Dahil na pabadilim mo. Ayusin ko rin mo. Tutong lang ako rin. Check nyo muna bago bumaba. Kasi Michael. Ikaw na po, Manek. Baka si Michael mag-iba lahat niya. Parang nag-dominate. Ilan kayo? Ali, dadating dito, lumipay. Tulak kita girl. Bigyan ko pa konti dito pala. Kasi hindi daw ha? Baka masanggi.
kayo ha. Okay na. Hindi ba yung Pepe? Nasa sa kanya. At sinasabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aming iglesia. At hindi mo mapapalagay sa kanya, kung ito ang kapag-natin ng kawalan. Ibigay sa Diyos ang at bawat mo sa lupa ay pinagmamawal sa langit. At kung nalulunod mo sa lupa ay nalulunod sa langit. Lord, hati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang sa una may nagpapagalaman at sa walang hanggan. Amen. Apostol sa Pedro. Ipanalangin mo kami. Kaya po ng tinawag, ayon sa Ebanghelyo, ay isa sa kalabigan ng Apostol ng Jesus at kapatid ni San Pedro. Sinasabi na matay si San Andres, tanging sa pagkakapako sa krus o humit sa Diyos. Pagwas sa San Andres na nabansa ko sa Iglesia. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Pagkaroon sa unang-una, ngayon at pakayanan, mapasawalang hanggan. Amen. Apostol ni San Andres. Ipanalangin na kami. Apostol Santiago, sa Santiago ang pagkakaiba, sa Santiago ang maganda, ay isang ko ang nabawa ang ko, ngunit isa sa nakanunang nagagawa ng mga alagay Jesus. Tinulad sila ang ibang Santiago, ang mas nakita at Santiago, anak ni Zebedeo. Sila ay namatay ng mga tiempo sa Jerusalem. Sila ay tinawag na Santiago, ang mas nakita, upang itamit siya mula kay Santiago, anak ni Alfeo, na kilala rin bilang si Santiago ang kaunti. Inuwan natin sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapanan sa una, ngayon at pangalaman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Santiago kayo, Ipanalangin mo kami. Kilala bilang Felipe ng Bethsaida, isang santo ng Romano Katoliko na naging isa sa mga unang 12 pangangalagad ni Jesus ayon sa Bagong Tipan. Si Apostol San Felipe ang kumikayat ng Daniel na nakilala ni bilang Bartolome para malapit at maging isa sa 12 apostol ni Cristo. Kuwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, sa pangalan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Felipe. Ipanalangin mo kami. Apostol San Bartolome. Si San Bartolome ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Kaibigan ni San Felipe si San Bartolome. Ayon sa tradisyon, ipinangalan
nila ang mabuting balita sa Etiopia, Syria, Persia at Armenia, kung saan siya pinatay sa pamamagitan ng pagkukubot ng kanyang ulo. Walang ibang alagad ang nagpahayag ng paniniwala ni Jesus sa unang pagtatakbo ng gaya kay San Bartolome. Si San Bartolome ay isang santo ng Romano Katoliko na naging kasama sa 12 alagad ni Jesus. Siya ang kaibigan ni Mikhail na Felipe ng Bethsaida para maging isa rin sa mga original na alagad ni Cristo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Paalam sa unang-una ngayon ng kapilaman at sa walang hanggang na kami. Apostol San Bartolome. Ipanalangin mo kami. Apostol Santo Tomas, kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita ang nahahawakan ang butas na makapako sa kanyang mga kamay. At hanggang hindi ko nagsusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang kaliliwan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapaalam sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Santo Tomas, Ipanalangin mo kami. Apostol Santiago el Menor. Si Santiago el Menor ay ipinanganak sa Cesarea. Siya rin ay isa sa 12 ordinal na apostol na Cristo. Dalawa ang kandidato sa mga piniling apostol ng Celestia. Ang paglalagyan ng nakakilala ang dalawa, si Santiago ay naging Rebelio, ay pinilala bilang Santiago Iyon o Maganda, habang si Santiago ay naging Alfeo. Pag-Cleopas ay pinilala bilang Santiago ay Manok Bat. Isama sa Anak at sa Espiritu Santo. Pagkamalang sa unang ngayon at pakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Santiago el Menor, Ipanalangin mo kami. Apostol San Mateo. Isinilang siya sa Capernaum, nakaupo siya sa paninila ng buwis nang siya ay tinawag ni Cristo upang sumunod sa Kanya. Siya ay itinuturing isa sa mga sumulat ng mga salaysay sa Ebanghelyo. Ipinalanggan niya ang mabuting balita sa Judea at Ethiopia at namatay siya bilang martir. Kilala rin siya bilang ang dating si Levi, anak na Alfeo. Ang tao may pakpak ang kanyang sarisa bilang evangelista. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapaalam sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Mateo. Ipanalangin mo kami. Apostol San Judas Tadeo. Sa simbahang Romano Katoliko, si Judas Tadeo ang pinakasing santo para sa mga bugong may layunin at kawalan ng pag-asa. Dahil sa mga sulat niya, pinaparangalan din siyang simbahang apostolikong Armenia. Sa bisap ni San Judas Tadeo, ang isang pamalo, at karaniwan siyang nilalarawang may apon na nakapaligid sa ulo bilang kinagawa ng kanyang pag-ibig naroroon noong araw ng Pentecostes. Kung nilatanggap na ang Espiritu Santo kasama ng ibang mga apostol, kung minsan hindi umit siyang may tangang palakon, o katulad ito sapagkat namatay siya sa pamamagitan ng isa sa mga sandatang ito. Mayroon din mga pagkakataon na ipinapakitang hawak niya ang isang aklat o nakabalumbong papel o kaya may tangan ng isang anukat ng isang anluwag. Ngunit malimit din siyang nailalarawan sa mga dibubo ng mga hugis ni Jesus na nakadantay sa kanyang dibdib. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapaalam sa unang-una ngayon ng pakilaman at kasawag na si Loto at isinalin sa ilang Bibliang Tagalog na Simon na Makabayan ay isa sa mga unang 12 alagad ni Jesus. Kilala rin siya bilang Simon na Cananeo. Tinawag siya ni San Lucas bilang Simon ang mapagmalasakit.
Nangangahulugan ng salitang Kananeo ng mapagmalasakit, masikap, masigasig, mabalasik, o panatiko. Isang taong nagpapakita ng marugdog na pananalig o pagdilingkod. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Simon Makabayan, Panalangin mo kami. Ako, kanya lamang kay Jesus, na inutusan at pinagpapaghanda ang bilang na maglinis ng daan na kanyang layakaran. Ito ang ibibigay kong tubig na sadyang totoo. Ngunit kung siya'y paparito, ang ibibigay sa tao'y grasyang tunay na sa klono. Sa ito'y may pahayag niyong bautistang nangusap, isang araw na may kagyat sa darating na Mesiyas, na ang lasa ay pabinyag. Si Jesus ngani nakita, ngunit di nakilala ni Juan. Ang pinsan niya sa loob ay pinagsiyak kapag kara kapag dapat. Lalong anak, pakinggan niya ang wikang binitawan. Ako'y bininyagan mo, Juan. Dito nagpasyang tunay ang katoto niyang pinsan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kabara ng sa una-una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpabinyag kay Juan Bautista, Maawa ka sa amin. Ang paranukso ng Diablo kay Jesus sa ilang, La Tentacion. Pagkatapos dinanaagar ng Espiritu si Jesus sa ilang, nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong tinukso ng Diablo sa inang, Maawa ka sa amin. Ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana. Isang araw naman sila piniging sa isang boda, kasama ang birheng inang nagdakbay, kapag raka doon sa bayang Kana. Nang sila nga ay dumating, doon sa mahal na piging ay oras na ng pagkain, pinaloklok ng ang birhen at si Jesus ay kapiling sa karamihang totoo ng sigalong mga tao. Kinulang ng alak dito kay hiyay magot-mago ninyong buning desposado. Nang matantong Maria, nilihim ang anak niya bunsong iliw ko. Aniya, dito ay walang alak na mahihiya ang may boda. Ang isinagot ni Kristo, ina nga, ayaanin ko, mawawala kaya'y ano. Sa aking 10 ay sa iyo ng kakulangang ganito. At hindi pa sumasapit ang oras na aking ibig, dito na nga ay aking nabati. Na birheng inang malikit ang mga gawang matuwid. Tinawag na kapagkuhan ng birheng inang tintiman ang nagsisilbi sa dulang. Kanyang pinagbilinan ito ang siyang tinuran. Kayo aniya'y sumunod sa anumang ipag-utos itong anak kong si Jesus, at inyong mapapanood karunungan niyang lubos. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, may napagpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong naghimala sa kasalan sa Kana. Maawa ka sa amin. Ang pagtuturo ni Jesus ng panalangin Ama namin. At sinabi ni Jesus, ganito kayo mananalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong tinuruan kaming manalangin. Maawa ka sa amin. Ang pagpapagaling ni Jesus sa 2 bulag. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, sumunod sa kanya ang 2 bulag na sumisigaw,
Anak ni David, maawa po kayo sa amin. Pagdating ni Jesus sa bahay na kanyang tutuluyan, lumapit sa kanya ang mga bulag na lalaki. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Sumagot sila, Opo, Panginoon. At hindi po ni Jesus ang mga mata nila at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpagaling sa dalawang lalaking bulag, Maawa ka sa amin. Ang pagpapala ni Jesus sa mga bata. Dinala nila kay Jesus ang maliliit na bata upang mahipon niya. Ngunit sinaway ng mga alagad ang nagdala sa mga bata. Subalit lubhang nagalit si Jesus nang makita ito. Sinabi niya sa kanila, pahintulutan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nilang nauungkol ang paghahati ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos ng tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon sa anumang paraan. Nang makalong ni Jesus at maipatong ang kaniyang mga kamay sa mga bata, pinagpala niya sila. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpala sa mga bata, Maawa ka sa amin. Si Jesus at ang babaeng Samaritana sa balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, uupo sa gilid ng balon. Noon may malapit na magtanghaling tapat, dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, bigyan mo ako ng inumin. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi na mag-iinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin. Ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan ng tubig ng buhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong humingi sa tubig sa balon ni Jacob sa babaeng Samaritana, Maawa ka sa amin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. Isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita lang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagdingning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad, sila Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagbagong anyo sa bundok ng Tabor. Maawa ka sa amin. Ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng makasalanan. Ang oras na kumakain itong Panginoon natin ay siya namang pagdating ni Magdalenang butihin, lumbay ng walang kahambing. Kabagdaka ay lumuhod sa paanan ni Jesus, luha sa matay na dagos, paay binagkang tigobos at pinahiran ng buhok, at kanyang binuksan pa, balsamerang mahalaga ng kay Jesus na makita. Pinatawad kapagdaka ang sala ni Magdalena. Nang mangyari naman ito, agad nanaw si Kristo sa Galilea tumungo, mga ngaral na totoo sa madlat maraming tao.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan sa una-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpatawag sa babaeng makasalanan, Maawa ka sa amin. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mahal na ina. Masakit man sa puso ng bawat isa, alam ni Jesus na kinakailangan niyang harapin ang kanyang misyon na nais sa kanya ng Diyos Ama. Kaya't sa yugtong ito, siya'y nagpaalam sa kanyang inang si Maria upang kanyang tugunin at harapin ang kanyang napipintong mapuot na pagpapakasakit upang matubos ang sala ng buong mundo na tutubusin niya ng kanyang buhay at banal na dugo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpaalam sa kanyang ina, Maawa ka sa amin. Lahumenta, matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang malapit nang dumating sa pinto ng Jerusalem si Jesus, ay umibis din at sumakay naman hindi kanilang tiya ang tubig. Dito na natupad ang sulat ni Isaya. Sinabi ipinasulat na sasakay ang Mesiyas sa isang hayop na hamon. Yaong iba'y nagsikuha ng palaspas at oliba. Ang iba naman ay inilata kapag daka kay Jesus na poong Ama. Isa't isa'y umaawit ng Hosanna, Filio David at Benedictus Virvenit Salamat. Aniya't sumapit ang mahal na anak ni David. Ang ilinugtong pangsabi ay In nomine Domini. Iyo pong gamitin kami sa ngalan ng nagkandili at Diyos Ama mong kasi. Habang daay umaawit ng Hosanna, Filio David, tuwang hindi na maisip pagpupuring walang padig dito sa poong marikit. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, may nagpapakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristo maluwalhati pumasok sa bayang Jerusalem. Maawa ka sa amin. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga apostoles. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakalulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang nakahanda na ang lahat, tumindig si Jesus at inubad ang kanyang panlabas na kasuotan. Nagdikis siya ng tuwalya at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Sa tagpong ito, itinuturo sa atin ng Panginoon na tayo ay maghugasan ng mga paa, tanda ng ating kababaang loob. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong naghugas ng mga paa ng mga apostoles. Maawa ka sa amin. La Santa Cena, ang banal na hapunan. Sinasabi ko na sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinibigay sa kanila. At sinabi niya, kunin niyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa katawan na binigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi,
Ang sarong ito ang bagong tipa ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapana ng sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristo kasama ng mga alagad sa huling hapunan, Maawa ka sa amin. Ang pagtatatag ni Jesus ng banal na Eucharistia. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat, kanyang pinagpira-piraso at binigay sa mga alagad. Wika ni Jesus, kunin niyo at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan, kinuha ni Jesus ang kopa at nagwika ito, ang kalis ng aking dugo, tugo ng walang hanggang kasunduan. Inumin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagtatag ng banal na Eucharistia, Maawa ka sa amin. Ang paghalik at pagkakanulo kay Jesus ni Judas. Ito na ang lahat na si Judas ang namumuna, tampalas at palamara, humahamos ng pagkakita sa maestrong poong Ama. Ay ano'y malapit na si Judas kay Jesus, baga binati kapag karaka, kwen kay Retis. Aniya, sinong inyong kinikita? Ang tanong ng mga lido ay si Jesus Nazareno. Ang sagot ni Jesucristo, ego sum. Ang hanap ninyo, ako nga, aniyay ako. Nang matalastas ni Judas, sa pagsagot na banayan, nilapitan niya agad. Hinagkanya't niyakap, tumatawang parang usla. Ang sagot sa kanya ng buong sinta, katotokot, yaking sinta. Ang tanda mo'y halik, pala sa akin na makilala ng iyong mga kasama. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong ipinagkakanulo ni Judas Iscariote, Maawa ka sa amin. Ang pagdapit at paggapos kay Jesus ng mga Hudyo, santong gapos. Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nagsasabi na ito'y dapat mangyari? Ang binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas agad ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong dinakip at iginapos, maawa ka sa amin. Ang pagpapahula kay Jesus. Ang kanyang pinaghawak ng isang tuyong kawayan, ang uling pinatungan ng tinik na likaw-likaw, kunwari ay hari-harian. Sa kayaong mga lilong Hudyo, tinanong kay Jesucristo, pinapanghuhula rito. Sa kanila'y sino-sino ang nagsipukpok sa ulo. Ano pa nga't inuulon itong ating Panginoon ng mga Hudyong buhong saka, babatiin ninyong Ave Lex Jerum. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapana ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. o Kristong pinalimurat, pinagpahula, Maawa ka sa amin. Ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa halibing bato at sinabi sa kanila, isinasakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panununsol sa mga tao. Ngayon,
Sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ng mga paratang ninyo sa kanya. Ngayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipahahagumpit ko lamang siya saka palalayain. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong walang awang ginapos at inampas sa haligi ng bato, Maawa ka sa amin. La Coronación de Espinas. Pagpapatong ng koronang tinik kay Jesus. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinutan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang likay, mabuhay ang hari ng mga Hudyo at siya'y pinagsasampay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong pinatungan ng koronang tinik. Maawa ka sa amin. Pinapasensya. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umiinig, ni kaputok man. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Matintimang Jesus, Maawa ka sa amin. Jesus, Ece Homo. Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. Wika ni Pilato. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi kanila ni Pilato, narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Senyor de Ece Homo, Maawa ka sa amin. Ang paghatol ni Poncio Pilato kay Jesus, araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-ika-12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, patayin, ipako sa krus, ipako. Ipako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong hinatulan ni Pilato, Maawa ka sa amin. Ang pagpapasal ni Jesus sa krus. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kinuha ng mga punong saserdote si Jesus at lumabas siya lapasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo.
Ayon sa tradisyon, si Jesus ay nadapa sa kanyang daan, patungong Kalbaryo. Bagaman, hindi hayagang-hayagang binanggit sa kasulatan ang dahilang pinatnubayan ng makataong debosyon na naghahayag na si Jesus ay nadapa ay maaaring basahin sa pagitan ng mga kataga. Ang tradisyonal na Via Crucis ay nagsasaad na si Jesus ay nadapa ng 3 ulit. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Maawa ka sa amin. Hati niyang ina. Sa pagtatagpo ni Jesus at Maria, ay nabunyag ang isang bagay na kahit sila ay hindi maipahayag sa salita. Sa buong buhay ni Jesus, ay hinintayin niya ang tagpong ito. At sa simula pa ng bula ni Simon, si Maria ay laging naghihintay at naghahanda para rito. At ngayon ay nagtagpo ang kanilang mga mata at agad nagsanim ang kanilang mga kaluluwa na puno ng lungkot at tikim ng kadalamhatian. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nakasalubong ang kanyang namilighating ina, Maawa ka sa amin. Ang pagpapahid kay Jesus ng biraw ni Santa Veronica. Dugong buhat sa ulong may koronang tinig ang dumadaloy sa mukha ni Jesus, na walang pagod na buhat-buhat ang kahoy na krus. At sa matinding hirap at sakit na dadarama ni Jesus, hindi na napigil ni Veronica na lapitan at punasan ang banal na dugoang mukha ni Jesus. At matapos punasan, ito'y nalarawan kaagad sa kanyang birang. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kaparang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong pinunasan ng birang ni Veronica, Maawa ka sa amin. Ang pagtulong ni Jesus na Simon Sereneo sa pagpapasan ng krus. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sereno. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus kasunod si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong tinulungan ni Simon Sereneo sa pagbubuhat ng krus, Maawa ka sa amin. Ito ring Kalbaryo naman, pinili ng mga hunghang kay Kristong pagpapakuan. Ang Golgota kung tulingan ng mga Hebreyong tanang. Ay ano'y dumating na ang mananakop sa sala sa lupa nilang talaga. Hinubiran kapag dakan iyong mga palamara. At dito nang sa paghubad yung damit ng Mesiyas ay nabaguhan ng antak sa di kawasang hirap sa pagpaknik nga sa sugat. Luli na naman nasalang sugat niya sa katawan. Ang hapdi, ano lamang masahol ang inanitan. Ang dugo ay naglalapaw. Itong korderong marikit, walang kibot, walang imik. Nagbabatat, nagtitiis ng di mamagkanong sakit dahil sa taong bulisik. Sa mahubuang matapos itong ating poong Diyos ay ang mga Pariseyos. Nagmanukalang tibobos ng ibang gawin kay Jesus. Nawalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
O Kristong walang awang hinubaran ng iyong damit. Maawa ka sa amin. Señor Jesus de las Peñas, ito ay salitang Espanyol para sa katagang Lord of Penalties, kung saan magugulitan sa imahe ang pagpapaubaya at pagtanggap ng Panginoong Jesucristo sa kanyang higit na pagpapakasakit. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong pinahirapan, maawa ka sa amin. ang ahas doon sa ilang. Gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong ibinangong nakapako sa krus, Maawa ka sa amin. Jesus Crucificado. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin nila ang dalawang salamin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus Crucificado. Maawa ka sa amin. Pagkapako kay Jesus sa bundok ng Kalbaryo. Nuestro Padre Jesus de Calvario, mahal na Senyor. Ang wika nilang pag-ayo na kung hari kang tibobos, tunay na anak ng Diyos, magkalagdan at maghugos ng pagkapako sa krus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus de Calvario, maawa ka sa amin. Nahabilin ni Jesus kay San Juan sa kanyang ina. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae ito ang si Maria na asawa ni Cleopas. Karoon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Inang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong naghabilin kay San Juan at sa kanyang ina, Maawa ka sa amin.
Jesus resusitado, ang pagtawag ni Jesus sa Diyos Ama. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at dalagot ang kanyang hininga. Luwalhati Una ngayon ng pakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Jesus resusitado, Maawa ka sa amin. Ang pagkabunugbay at pagpamatay ni Jesus sa krus. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling nabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago, at si Jose at ang asawa ni Zebedeo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nabayubay at namatay sa banal na krus. Maawa ka sa amin. Lapieta. Kinalong kapag karaka, si Jesus ng Birheng Ina, lumbay hapis sabihin pa, at pagbuntong hinga ng kanyang kaluluwa. Pasyong Henesis. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nakahimlay sa bisig ng iyong ina, Maawa ka sa amin. Ang pinagpakuang krus kay Jesus, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Banal na krus, Maawa ka sa amin. Paghahanda ng katawan ni Jesus sa paglilibing. Halos di ibig bitiwan ng inang may hapis lumbay ang sa anak niyang bangkay. Ninilay yaong madlang kahirapan. Laking sakit, hirap baga ng inang nangungulila. Binunot buntong hininga, at gayon din ang dalawa, si Juan at si Magdalena. Lumuhod na kapagkuwan ang dalawang mga banal. Iniabot nila ang bangkay, saka naman pinagdalhan sa kabaong inilagay.
tinakpan namang totoo ang bangay ni Jesucristo ng sabanas at solaryo, bangong hindi mamagkano saan man sila patungo, anghelet sa kalamitan na naog at pumadlubay sa daang nilalakaran kanilang tinatangisan. Itong Diyos na maalam, marami na matmadla pa, babaeng na nagsisama, pawang may luha sa mata, lumbay na walang kapara sa puso at alaala. Doon din sa halamanan ng Getsemani, ang pangalang itong si Joseph na banal ay may nabiling baunan, di pa pinaglibingan. At ang buo niyang asa kaya binili ng una ay doon ilibing baga na kung siya'y mamatay na, ang kataway bangkay nila. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una-una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. o Kristong walang buhay na ililibing, Maawa ka sa amin. San Nicodemo, siya ay ang lihim na alagad ng Panginoon. Sa kanya inihayag ni Jesus ang tunay na kahulugan ng muling ipinanganak o born again. Naghanda siya ng 100 libras ng panlagas sa banal na bangkay ni Jesus at kasama ang butihing Jose na Arimatea at Juan Evangelista. Sila ang nagbaba sa bangkay ni Jesus mula sa krus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. San Jose ng Arimatea. Nagsasaad na ang mayamang si San Jose ng Arimatea ang nagmamay-ari ng yungin na pinaglibingan ng walang buhay na katawan ni Jesus. Siya rin ang nakiusap kay Pilato upang makuha ang katawan ni Jesus upang mailibing ito agad-agad sa yungin na pagmamay-ari niya. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Jose ng Arimatea, Ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania, kapatid ni Marta at Maria na taga Betania. Siya ay binuhay ni Jesus mula sa 4 na araw niyang pagkakalibing. At ang kapatid na ikatlo nila Marta at Maria na taga Betania na ang ngalay Lazaro, minamahal na totoo ng Panginoong Jesucristo at tunay nitong katoto. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Lazaro, kapatid ni Maria at Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Betania, at ito'y yung si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungguento at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Sa lumang tradisyon ng simbahan na pinasimula ng Papa San Gregorio Magno, ang Maria na kapatid ni Lazaro at bata ng Betania, ang babaeng makasalanan at si Maria na taga Magdala ay iisa. Subalit makabagong talaan ng mga banal, sinasabing magkaiba sina Magdalena at si Mariang taga Betania. Siya ang Mariang nakikinig sa paanan ni Jesus sa halip na tumulong sa kanyang ate na si Marta sa paghahanda ng makakain. Sagisag niya ang lalagyan ng mira na ginamit upang ihanda ang katawan ni Jesus bago ito ilibing.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, Betania, kapatid ni Lazaro at bata ng Betania, Ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania, datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kaniya, Marta, Marta, naninigalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Kapatid ni San Lazaro at Santa Maria ng Betania, si Santa Marta ay bahagi ng pamilyang itinuturing na pinakamalapit kay Jesus. Sa bawat tagpagkasama ni Marta sa Biblia, lagi siyang ipinakikitang abala sa kanyang mga obligasyon sa loob ng bahay, tulad ng pagluluto, paglilinis, at pananangin sa namatay na kapatid. Dahil dito, inilalarawan siya bilang babaeng may hawak na sisidlan ng mga pagkain at mga banga ng tubig. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Marta, kapatid ni Lazaro at Maria ng Betania, Ipanalangin mo kami. Santa Maria, ina ni San Marcos Evangelista, isa sa mga kababaihang tagasunod ni Jesus, ina ni Juan Marco. Ang kanyang tahanan ang pinagdausan ng huling hapunan bago sumapit ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Binuksan niya ang kanyang tahanan upang maging kanlungan at bahay dalanginan ng mga sinaunang Kristiyano. Sinasabi din na kanyang tahanan na naog ang banal na Espiritu. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, ina ni San Marcos Evangelista, Ipanalangin mo kami. Santa Juana, esposa ni Cusa, at si Juana na asawa ni Cusa, katiwala ni Herodes, at si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Si Santa Juana ay isa sa mga babaeng nabanggit sa Biblia na katagapagtaguyod ng samahang binuo ni Jesus. Asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, masasabing may maalawang buhay si Juana at maaaring isa sa mga malilit magbigay sa mga alagad, kung kaya siya'y nilalarawang may hawak na lalagyan ng salapi. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Juana, esposa ni Cusa, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Veronica, at isang babae na may 12 taon nang inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay. At sino may walang makapagpapagaling sa kanya, at ay lumapit sa kanyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, at pagdakay naampat ang kanyang agas. At sinabi niya sa kanya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Ang pangalang Veronica ay buhat sa salitang Latin na Vera Icon. Ang tunay na larawan, tanda ng papel na kanyang ginampanan nang punasan niya ang mukha ni Jesus habang pinapasan nito ang krus. Ayon sa tradisyon, siya rin ang babaeng 12 taon nang dinudugo na humipos sa laylayan ng damit ni Jesus at kagyat na gumaling. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Veronica, Ipanalangin mo kami.
Maximum Visito rin. Santa Maria Jacobe. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy nangangaroon kapwa si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago na bata at si Jose at si Salome. Si Santa Maria Jacobe ay ang ina ng mga apostol na sina San Judas Tadeo at Santiago el Menor. Dito sa huli niya nakuha ang taguring Jacobe, buhat sa taguring Latin na Jacobi, na ang ibig sabihin ay ang kay Santiago. Sagisag niya ang walis na ginamit upang ihanda ang paglilibingan ni Jesus matapos itong mamatay sa bundok ng Kalbaryo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magkakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Jacobe, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, na magkagayoy lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, "Ano ang ibig mo?" Sinabi niya sa kanya, "Ipag-utos man mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian." Ang una sa tatlong Maria ay si Santa Maria Salome, ina ng mga apostol na sina Santiago at San Juan. Hinihingi niya kay Jesus na paupuin ang kanyang dalawang anak sa tabi nito habang nagahari na siya. Ang sagisag niya ay ang insenaryo, tanda ng kanyang isinuog sa libing ni Kristo. Marapat din bigyang pansin ang mga korona na suot ng mga babaeng santa na tinatawag na diadema. Tanda ito ng kabanalan at pagtalima sa utos ng Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon pagpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena. At binili niya ang isang kayong lino at pagkababa sa kanya sa krus, ay ibinalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na inukay sa isang bato at iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Maria ang ina ni Jose kung saan siya nalagay. Si Santa Maria Magdalena ang isa sa pinakasikat at gayon din ang may pinakakontrobersyal na persona ng Semana Santa, buhat sa mga sinaunang paniniwala na siya ay babaeng makasalanan na nagtrabaho sa prostitusyon. Ang makabagong mga paniniwala ay nagluklok sa kanya bilang ang pinakamahalagang babaeng alagad sa Panginoon. Saksi siya sa mga pinakamahalagang tagpo sa buhay ni Jesus, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sinasabing matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, si Maria Magdalena ay naparoon sa Timog Pransya kung saan siya ay nangaral at namatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. Apostol San Juan Evangelista. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ang pinakabata sa 12 apostoles at ang pinakamamahal na alagad, si San Juan, ay kapatid ni Santiago el Mayor at anak ni Maria Salome. Tinatawag siyang ebanghelista dahil sa pagsulat niya sa isa sa mga ebanghelyo. Sa kanya rin inihabilin ni Jesus ang kanyang ina bago ito mamatay. Sinasabing siya rin ang Juan na napapaisla ng Patmos at nagsulat ng huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis. Tanga niya ang aklat at pluma.
sagisag ng kanyang mismong ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang maraming mga naisulat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Juan Evangelista, Ipanalangin mo kami. Santo Entierro. Malapit sa Kalbaryo ay may isang halamanan na may isang libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato na hindi pa napaglilibingan na pag-aari ni Jose ng Arimatea. Dito nila inilibing si Jesus. Pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at mga Pariseo. Sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya ay muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ng kanyang bangkay at sabihin sa mga tao na siya ay muling nabuhay. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang dito pakikialaman ninuman. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santo Entierro, Maawa ka sa amin. Noong siya ay naghihirap, hindi ko pinayagang mawalay sa kanyang piling dahil ako'y nakatayo sa tabi ng kanyang krus. Dahil pag mas malapit ang isang bagay sa puso, ay mas matindi ang sakit nito. Mas masakit sa akin ang paghihirap ng aking anak kaysa sa iba. At nang yumuko siya sa akin mula sa krus, at tumingin ako sa kanya, tumulo ang mga luha sa aking mga mata, na parang dugong dumadaloy sa mga ugat. At nang makita niya akong naghihirap ng labis, ang aking hapis ay nagdulot sa kanya ng sakit na mas matindi pa sa lahat ng kanyang naramdamang mga sugat. Aking iginigiit na ang kanyang paghihirap ay naging aking paghihirap, sapagkat ang puso niya ay sa akin, kung paanong sa isang mansanas ibinigay ni Adan at Eva ang mundo. Sa isang banda, ang aking anak at ako ay nagtubos ng mundo sa iisang puso. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami. Herrera.